Amen. Good morning po. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa bawat isa. Amen. Tayo po ba'y nagagalak na naririto kayo? Na nakita nyo na naman ng iyong mga katabi. Amen. Dapat sila'y maging pagpapala. Tayo maging pagpapala. No? Sa bawat pagsamba, sa bawat pagdalo po natin. Sabi nga, choice po natin yung pagtulog. Kung anong oras tayo matutulog, choice natin yun, di ba? Kung gusto nyo magpuyat, choice nyo yan. Pero, choice po ng Diyos kung magigising pa tayo. Kaya ang bawat isa ay pinili ng Diyos na naririto. Amen? Upang siya'y purihin. Tunay nga po, nang dahil lamang sa kanyang biyaya. Kaya naririto ang bawat isa sa atin. Wala tayong maipagmamalaki. Sabi nga ni Pablo, no, sa kanyang sulat, ang gustong magmalaki, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. Sabi niya, amen? So ang Diyos lamang po ang dapat nating ipagmalaki. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy po nating awitan ang ating dakila at mabuting pastol. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon, kami aawit, magpupuri sa iyo. Hallelujah! Jesus! Jesus, ikaw ay mabuti. Ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ngang tunay. Tapat ka ngang tunay. Kaya naman ang Ang puso'y nagpupuri. nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang. Sa biyaya
Yes, O Lord God, tunay nga ang biyaya ng Diyos ay sapat at higit pa sa lahat ng pangailangan natin. Hallelujah! Dahil ang Diyos ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Hallelujah! Nangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganin, pagkat naririyan ka palagi. Dahil matitinag sa pagsubok, Subok ang pagsama dahil mo, tiyak ang pagsama ng Diyos. di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, niyaya mo'y sagana at umahabaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Napakabuti mo, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Nangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti! Hallelujah! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang kukulang sa bata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ikaw sapat na, at higit pa. Yes, Lord! Dahil pinagkaloob mo sa amin ang dakilang pagpapala at yun ang aming Panginoong Yesus. Kaya sapat ang pinagkaloob mo sa amin. Oh, hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa.
Amen, O God. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang dakilang aming mga pastor, Lord God. Lord, salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa bawat sa amin, O God. Kaya marapat lang, Lord, na ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Lord, salamat sa iyong dakilang katapatan. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin, O God. Lord, muli narito po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagpupuri sa inyo, Lord God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, O God. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. To the valley, and I can see the way. When the shadow surrounds me, I will not be afraid. For I know you are with me. You will always provide. Path may be lonely, you will stay by my side. I will rest my soul. I trust in you alone. For the Lord my shepherd leads me, and He is all I need. The darkest valley, I know, my shepherd is all I need. For I know that you seek me, trying to hide, and your love you choose me for the days of my life. I will rest my soul. I trust in you alone. For the Lord my shepherd leads me, and He is all I need. In the darkest valley, I know my shepherd is all I need. For the Lord my shepherd leads me, and He is all I need. In the darkest valley, I know my shepherd is all I need. I rest my soul, O God. I rest my soul in you alone.
darkest valley, I know my shepherd, all I need. For the Lord my shepherd leads me all I need. In the darkest valley, I know my shepherd is all I need. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh yes, Lord God. Thank you, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, we bless your name, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We bless your name, God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang karapat-dapat papurihan at sambahin sa umagang ito, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, noon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Lagi nasa sa amin, Panginoon. Lagi mo kami sinasamahan. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay tapat. You have been so faithful, Lord God, from the beginning of time. We praise you, Lord God, for all the good things that you have done for us. We praise you, Lord God, because Jesus Christ is our Lord and our Savior, Panginoon. Siya ang aming buhay, Panginoon. Siya ang lahat-lahat sa amin. Siya ang katotohanan, Panginoon, na patuloy na naghahayag sa kung sino ka sa aming buhay at kung sino kami, Panginoon, na mga tunay mo mga anak, Panginoon. Tunay na pinagpala, Panginoon. Lubos na pinagpala, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Wala pong ibang nararapat na purihin at sambahin sa umagang ito, Panginoon, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Patuloy natin siyang purihin, sambahin sa kanyang kabutihan. Kapatid, siya ay tapat noon, ngayon at magpakailanman sa iyong buhay. Hallelujah! Purihin mo siya, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Yung buong amin, Panginoon, ay sa iyo, Diyos. Ang aming tinig, ang aming lakas, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay nag-aalay ng papuri at pagsamba sa iyo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, God. We praise you.
sa salita mo, Panginoon, na iahayag ngayong umagang ito, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay maging binhi, Panginoon, sa aming puso. Kami naman ay maging matabang lupa, Panginoon. Upang nang sa gayon, Panginoon, ito ay magdulot, Panginoon, ng maganda at mabuti sa aming mga buhay. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakilang Diyos, dahil lamang po sa iyong biyaya kung bakit kami po, O Diyos, ay nakapagkakaloob. Kagaya nga po ng babaeng balo sa Sarepta, nung siya ay magkaloob, magbigay sa propeta, kailanman ay hindi siya nawalan ng pagkukunan. Kaya nga po, O Diyos, alam po namin kami ay nagbibigay, hindi po mawawalan ng magdukot ang mga bulsa rin sa loob, O Diyos. Kaya sapat na ang ito. Kaya O Diyos, pinuri ka namin, magbibigay po kami ng may kalaan sa amin po mga puso. In Jesus, Amen. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Papasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Amen. Good morning po ulit sa bawat isa. Welcome po natin ang ating mga kapatid na dumalo ngayon. Si Angel Pangan. Welcome po kapatid. Tayo po tumayo. Francel Joy Manaloto. Sister, kapatid. Tayo po tayo. Si Angel Pangan po ay taga Kulubasa to, si Pangan eh. Kulubasa, kasi Pangan. Invited by si Francel Joy Manaloto po ay invited by Brother Jericho Ginto. Taga Kulubasa din po. Tapos si Mary Jane Mendoza. Invited din ni Brother Jericho. Tayo po tayong lahat. I-welcome po natin yung mga kapatid. Yes, Lord! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri.
lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. First Sunday po. Are we excited to hear the Agape Report every first Sunday? Amen. Dahil patuloy po nating nakikita ang kapangyarihan, ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng Agape Report. So, will be our report as of July 31. So, yung pumasok po nating for the month of July is 107,000 pesos. So yung mga total pledgers po natin, makikita po natin dahil walang pumasok for the month of July, previous natin is 96. So we have still 96 total pledgers. And then yung previous po nating na-receive is 1,518,650. So papasok po yung 107,000 for the month of July. So we have total amount received of 1,625,650. Amen. Hallelujah, Lord. So yung amount pledged po natin, yung previous po natin, we have 2,250,400 pesos. So dahil wala pong bago for the month of July na nag-pledge. So we have total amount pledged of 2,250,400 pesos. Amen. So dahil po sa ating pananampalataya, pagtitiwala, tayo po ay nakibahagi sa Agape Report na ito. At tunay nga po na nakikita natin kung paano natin nararanasan ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen? The forms are still available at the back. Pwede pa rin po tayo mag-fill out ng forms. So meron po tayong magandang balita na maririnig by Pastor Edgar. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Amen. Hindi po ako magpe-preach, mag-update lang po ako. Amen. So, pwede pong i-run muna natin yung mga pictures bago natin. Lahat ng pictures, video. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Okay, so yan po yung ongoing construction natin. Okay. So, okay, good morning po ulit. So yung ginagawa po natin ngayon sa taas, yan po yung skeleton po ng magiging church or multipurpose building po natin. So yung ginagawa natin po ngayon, yun po yung skeleton ng naka-around ng building natin. Kapag kasi natapos natin yung skeleton, madali na pong gawin yung mga other construction like the walls, the roof. Yan po yung pinaka medyo challenging na ginagawa natin ngayon dahil po ongoing po yung class ng YBS. So nag-iingat din po tayo para sa gayon, tuloy-tuloy po yung construction at the same time, maingat po tayong gumagawa sa construction. So as of now, nasa beam na po tayo ng third floor na actually po yan, beam na ng third floor. So yung second floor po kasi ito yung beam, ito po nakikita nyo dito, itong existing, ito po yung beam ng second floor. So what we're doing now, yung pong nakikita nyong under construction, yan po yung papatungan ng third floor. Third floor po yan. So, and then yung pong hall natin, actually yung hall natin, from second floor to third floor, hollow po yan. So buo po yan. Kung makikita nyo to, ito yung roof natin ngayon as of now, no? Yung sa second floor po natin, wala po ito, halos occupied po niya yung buong second floor po. So malaking malaki po yan. So yan po yung ongoing natin. So pag nandun na po tayo, of course, ganyan po kalaki, kailangan po natin ng malalakas na aircon. At pwede na po kayong magsuot ng mga jacket nyo pagdating po ng panahon na nandyan na po yan. Kaya
wag po tayong titigil sa paggawa ng mabuti because in due time, tayo po ang lahat ay aani. Actually, naumani na po tayo eh. It's already in us. So, magpatuloy po tayo. At alam ko po, I am imagining, ini-imagine ko po na tapos na po yung building eh. Actually, sa part po namin bilang mga engineer, tapos na po yung picture sa amin eh. Alam na po namin together with Brother Daniel, our construction manager, siya po yung nagmamanage po ng construction. So sa isip po namin, tapos na yan eh. Kaya ini-impart po namin sa inyo para sa isip din po ninyo, tapos na rin. No, yung kahit under construction po siya, pero sa isip ko, sa isip natin, makikita na natin yung how the church will look like months ahead from now. So months po yung sinasabi ko dahil alam ko matatapos po ito. It's not years, it's months. So it's in God's ways, it's in God's provision. Maraming salamat po sa inyo na continuous nagpe-pledge. Maraming salamat po at soon po makikita ninyo na kung ano yung pinaplano natin sa taas. And tinatanong po ako ni Sister Neri kung lalagyan natin ng what do you call that? Ramp. Sabi ko hindi. Because I'm imagining something na pag pumapanik na tayo lahat nakakapanik ng maayos dun sa taas without any that's my imagination po. Na wala tayong gagamiting rampa because all of us are going through that stair at lahat po ini-imagine ko na maayos po tayong lahat na papanik sa taas. Maraming salamat po. Ay, yung expenses po, no? So as of now po, nasa 1.8 na po tayo. Yes, yung pong 2 room, natapos na rin po. And then, yun nga po, ongoing yung church. So, nasa 1.8 million na po tayo, total expenses ng kabuuan ng nagamit natin sa second floor. Maraming salamat po. Praise the Lord. Parang kailan lamang po tayo ay nag-groundbreaking ngayon. Wow! Napapawaw na po tayo. Huh? Okay, so thank you music dun sa napaka-energetic ninyong pagkanta. Ano po? Hello, the Barkads. Good morning sa inyo. Ito po hindi po nawawala ito eh. Kasi the Barkads po natin si Pastor. Okay. So hello din po dyan sa the Barkads natin sa US, sa Canada, sa Vietnam, sa Dubai, sa Qatar, sa Riyadh. Ano po? Hindi ko po kayo makakalimutan. Ano po? At salamat din po sa ating IT, kay Miko, kay Jeremiah. Kanina lang po may pinagawa ako sa kanya. At kay Ninang Faith. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, tuloy na po tayo. Sabi po, 2026 team, reigning in life. Third quarter team, reigning in the abundance of grace. At yung pong ating topic, the Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. Ang Panginoon ang aking pastol. The Barkads, may tanong po ako sa inyo. Pamilyar po ba kayo sa awit 23? Pamilyar po kayo? Ito po yung awit ni David. So kung pamilyar po kayo at alam po ninyo yung awit, pwede po ba ninyo akong sabayan kahit ako po yung ninenervyos? So tingnan po natin, nandyan. Ito po yung awit ni David. O sige po. 1, 2, 3, ready. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking
daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'ki umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw. Sa lahat ng araw, pupurihin ko siya, pupurihin ko siya, magpakailan paman. Thank you, Lord. Nairaos ko po. Okay. So, sa Psalm 23, verse 1 to 6. Sabi po, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Tingnan po natin sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos." Okay. Thank you, Lord. May kakilala po ba kayong pastol? O kaya naman po, kayo mismo ay naging pastol ng inyong mga alagang hayop? No? Noong pong hindi pa pumutok ang pinatubo, napakarami ko pong nakikita sa barangay. Karamihan po kasi sa mga pastol, ito po ay nasa probinsya. Ano po? At sa aming baryo sa Kulubasa, marami po akong nakikitang nagpapastol ng kanilang mga alagang hayop. Meron po nga kalabaw. Ito po yung karamihan, no, na nakikita ko na pinapastol, no, ng mga magsasaka dito po sa baryo. Meron din pong baka. Meron din pong kambing. Meron din pong tupa. At alam po ba ninyo na kahit itik, ito po ay pinapastol. No po? Okay, so marami pa pong iba. Okay? Yan. Kaya nga po, ang pastol po ay may katangian po yan. Ang pastol po ay masipag. No po? Matiyaga at mapagtiis. Ang pastol po, ang kanyang ginagawa, maaga po siyang, sabi nga po sa Kapampangan, dumudulong sa bukid. Maaga po siyang pumupunta sa bukid kasi nga po, kapag ang kanyang pinapastol ay kalabaw, yung kalabaw po mahina sa init yan. So pag medyo mainit na, yung kalabaw po ay
iniuuwi na. Ano po? At inilalagay na po ito ng may-ari sa kanya doon po sa kanyang kulungan. Yan, sa kwadra. Ano po? Okay. So yung pong pastol, dinadala po niya ang kanyang pinapastulan doon po sa malalabong na damo. Makakita na po ba tayo ng pastol na dinala ang kanyang alaga sa disyerto? Walang makakain po doon yung kanilang alaga, di po ba? Kaya nga po, numahanap po sila ng magagandang lugar kung saan nandun po yung malalabong na damo at kung saan din po yung umaagos na tubig sa batis. Noong pong hindi pa pumuputok ang pinatubo, napakaganda po ng daloy ng tubig sa baryo. Doon po sila kumukuha ng patubig sa kanilang mga sakahan, no? Sa mga palay. Subalit nung pumutok po yung pinatubo, nauso na po yung kubota para meron po silang magamit na pampatubig po sa kanilang lupain. Okay. So naalala ko po nung panahon na meron pong nagpaalaga sa amin ng kalabaw. Ano po? Okay. Naalala ko po si Jericho. Sabi niya, ako nang magpapastol, sabi niya. Hindi naman po marunong mag-ano ng kalabaw yan. Mag-drive. Ang tawag doon. Sumakay po siya sa kalabaw. Siguro po dahil wala siyang alam kung paano papuntahin sa bukid yung kalabaw. Yung kalabaw po dumiretso doon po sa garahe ng tito niya. Hindi po niya alam kung paano paalisin doon yung kalabaw. Sabi po ng tito niya, bakit dito mo dinala yan? Dalhin mo doon sa bukid, doon may damo, dito wala, sabi niya. So dahil hindi po niya alam kung paano niya dalhin sa bukid, inakay na lang po niya yung tali ng kalabaw. No? Hindi na po siya sumakay. Ano po? Tingnan po natin, dito po makikita natin, no? Ang ating dakilang pastol. Alam po ninyo, yung pong mga, sabi ko nga po kanina, yung mga pastol na yan, masipag po sila. Gumigising po sila ng maaga para dalhin sa bukid ang kanilang mga alaga. Sabi ko nga po kanina, matiyaga po nilang binabantayan, pinapakain at pinapainom ang mga ito. So nagtitiis po siya umaraw man o umulan. Ganyan po nagtitiis yung mga pastol, no? Para po sa kanilang mga pinapastulan o inaalagaan. Hindi po niya hinahayaang mapahamak isa man sa kanyang kawan. Ano po? Kaya nga po, pagsapit ng hapon, ginagabayan at inaalalayan po niya ang kanyang mga alagang hayop papunta sa kanilang kulungan o yung pahingahan. Alam po ninyo kapatid, kung meron man pong nahihiwalay o nawawala, ito po ay kanyang hinahanap at ito po ay kanyang ibinabalik sa kanyang kawan. Nakakita na po ako ng nagpapastol ng itik. Ano po? No? Yung pong mga itik, pag may sinusundan po siya, dire-diretso yan. Ano po? Basta yung harapan niya, dire-diretso po yan, yun ay sinusundan nila. Ano po? Yung pong pastol, alalay lang po siya, yan sa likuran ng mga itik. At kung meron man pong medyo nahihiwalay sa mga itik, meron po siyang daladalang stick. Ano po? Pat-pat. Ano po? Hindi po niya pinapalo yung itik. Alam po niya, yung stick na hawak niya, ito po yung iginagabay niya, muli ipinapasok niya yung pong itik doon sa mga kasama niya. O, di po ba? So, ganyan po ang ginagawa ng pastol. Okay? Ayun na nga po. So, konti lang po ito. Sabi po sa Ezekiel 34, 11 to 12. So, ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Okay. Sabi nga po, kung
yung pong mga pastol na kilala natin dito po sa lupa, ay gayon na lang kung mag-alaga po sa kanilang mga alagang hayop na kanilang pinapastol. Gaano pa po kaya ang ating tunay na pastol, ang ating Panginoong Hesus, na siyang mabuti, dakilang pastol ng ating mga buhay. So balik po tayo sa Psalms 23. Psalms 23 po. Psalms 23. Okay, sabi po dun sa unang verse, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Oh, sabi po ron. Okay. Sabi po ni David, "The Lord is my shepherd." Sa Tagalog, sabi po niya, "Si Yahweh ang aking pastol." Kung titingnan po natin, yung sinabi ni David, "The Lord is my shepherd," is my. Ano po? Malalim po ito eh. Bakit hindi na lang sinabi ni David, "The Lord is a shepherd"? Si Yahweh ay pastol. Ba't hindi na lang po niya sinabing ganon? Bakit sinabi niya, "The Lord is my shepherd"? So malalim po ito. Ito po ay personal. Bakit? Kasi kilala ni David kung sino ang kanyang pastol. Ikaw ba na anak, sasabihin mo ba sa hindi mo tatay, "Ito ang aking tatay"? Hindi mo sasabihin. Sasabihin mo yon sa iyong tatay, sa iyong ama. So si David, nakita ko po dito na malalim ang pagkakilala niya sa kanyang pastol. Kaya nga po nasabi niya sa awit eh, "He makes me lie down in the green pastures." Sabi po niya, dinadala ng tunay na pastol ang kanyang mga tupa sa luntiang damuhan at doon po sa mainam na batisan. Ganon kakilala ni David ang kanyang pastol. Kaya nga po, naawit niya ang awit na ito. Marahil po habang binabantayan niya ang kanyang mga tupa na pinapastol niya, naramdaman niya ang pag-ibig, ang biyaya, ang pag-aalaga, ang pag-iingat, ang pag-aaruga ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, nabuo ni David ang awit na ito. Ang sabi nga po ni David sa awit, namnamin po natin mga kapatid yung awit. Ano po? Alam po ninyo, nung ito'y aking ginagawa, naramdaman ko rin po kung ano yung naramdaman ni David nung sabihin niyang, "Si Yahweh ang aking pastol. The Lord is my shepherd," sabi niya. Nakita ko po doon sa sinabi niya, "The Lord is my. Ang aking pastol ay si Yahweh." Di po ba? So sabi po ron, sa Tagalog sabi po niya, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Pinahihimlay niya sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Sabi nga po nung kanta, "Tahakin ko man ang landas ng panganib, wala akong katatakutan, pagkat si Yahweh ang aking kaagapay." Sabi po niya, "Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tugkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang." Alam po ninyo, nakita ko rin po dyan yung tungkod, sabi po, at pamalo ni Yahweh. No, ang sabi po ng iba, ito'y ginagamit para daw po ituwid. Yan. Pinapalo ka ng Diyos. Ibig sabihin, itinutuwid ka niya sa malimong landas. Ang sabi po dito,
yung kanyang, yung tungkod niya, ito po yung, sabi, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So yung pong pamalo na dala-dala, na nasa pastol, hindi po niya ginagamit yan para paluin tayo, parusahan, pasakitan. Ano po? Yun po ay ginagamit niya upang tayo ibalik muli sa kawan, kung tayo man po ay nawawala. Ano pa? Hindi po niya tayo binubugbog. Hindi niya tayo pinahihirapan. Kaya huwag mong tanggapin kung may nararanasan ka mang kahirapan sa iyong buhay. Hindi tayo bibigyan ng kahirapan ng Diyos. Sabi pa po niya, ang pagpapala ng ating Diyos ay lubos-lubos. Okay? Kaya nga po, ito pong sinabi ni David, ay nagmumula po sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito po yung naramdaman niya. Ito yung naranasan niya kung bakit niya nasabi na si Yahweh ang aking pastol. Ngayon, kayo po mga kapatid, naranasan din po ba ninyo kung ano yung naranasan ni David sa ating tunay, mabuti, dakila at makapangyarihang pastol? Naranasan po ba natin? At sinabi rin po ba natin sa ating Diyos? Sinabi rin po ba natin sa ating tunay na pastol, ikaw ang aking pastol. The Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. Ang Panginoon ang aking pastol. Alam po ninyo kapag tayo'y nasa kamay ng ating pastol, ng ating dakilang pastol, kailanman hindi po tayo mapapahamak dahil hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yung pong pastol dito sa lupa, yung kanyang kawan, alam po ninyong iba nga po nakikita ko, binibilang pa nila Lalo na po kung ang kanilang pinapastulan ay marami. Binibilang po nila isa-isa. Po? At kapag may kulang, kahit isa man lang, ito po ay kanyang hinahanap at ibinabalik doon po sa kanyang kawan. Mararamdaman po natin yung pagmamahal ng pastol doon po sa kanyang kawan. Sabi ko nga po, kung yung pong mga pastol dito sa lupa ay gayon na lang kung magmahal sa kanilang kawan, gaano pa po kaya ang ating Diyos, ang tunay nating pastol, na hindi natin maranasan kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Okay? Yan. Okay. So dahil, alam po ninyo, kaya nasabi ito ni David, kasi nga po, kilala niya ang kanyang pastol. Ang kanyang pastol na nagbibigay sa kanya, ng pagmamahal, ng pag-aalaga, ng paggabay, ng pag-iingat, at nagbibigay ng masaganang biyaya. Ano po? Masaganang biyaya ang ibinibigay ng ating pastol. Okay? Yan. So the shepherd provides everything we need. Ang Panginoon, ang pastol po ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating kailangan. Ang ating mabuting pastol ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya, kung hindi, siya mismo ay biyaya. So hindi po kayang abutin ng ating limitadong kaisipan o ng limitadong kaisipan ng tao ang walang limitasyong biyaya ng Diyos. Po? Ang pinakadakilang pastol na bumaba mula sa langit, inialay ang kanyang buhay para sa lahat. Si Jesus na ating pastol. Kung yung nga pong mga pastol dito sa lupa ay labis-labis ang pag-aalaga sa kanilang mga hayop, kapatid, ulit-ulitin ko po, gaano pa kaya ang tunay nating pastol, ang ating Diyos, si Jesus. Sa Kanya nagmula ang tunay na buhay.
Siya ang tunay na pastol na nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan man. He is more than enough, and no one can separate us from the love of God. Mabuti po at dakila ang ating pastol. Amen. Okay. So the shepherd gave his life. Sabi po sa John 10:10, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay? Sabi po niya, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Naalala ko po nung si David ay nagbabantay ng mga tupa. Kapag meron pong matatapang, mga wild na hayop na sumasalakay sa kanyang binabantayan ng mga tupa, siya po ang nakikipaglaban. Nakikipaglaban po si David para sa kanyang kawan. Naalala ko lamang po, ang ating Panginoon ay nakipaglaban na. Tapos na po. Ginawa na po niya ang lahat para sa atin. Sabi ko nga po kagabi, bago po ako natulog, nag-pray po ako, sabi ko, Lord, kaya ko po kasi nandiyan ka. Ikaw po ang gagabay sa akin. Nagising po ako ng 12. Nag-pray na naman po ako, sabi ko, Lord, gabayan mo po ako, hindi ko po ito kaya kung wala ka. May sumagi po sa aking kaisipan. Nanalangin ka na nga, sinabi mo na, magtiwala ka na, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Amen. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ay hindi makulit. Pag sinabi nating minsan, ito po ay narinig na niya. Huwag na po nating ulit-ulitin kasi nga po, pag inuulit-ulit, para po bang may doubt ka pa sa iyong kahilingan? Para po bang hindi ba narinig ng Diyos? Hindi ba umabot sa Kanya yung iyong panalangin? Hindi ba niya narinig? Hanggang kisame lang ba yung iyong panalangin? So, ang ginawa ko po, sorry Lord. Natulog na po ako muli at ipinagkatiwala ko sa Diyos ang lahat. Alam po ninyo mga kapatid, Dabarkads, kami po na tumatayo dito sa harapan, akala lang po ninyo hindi kami nininervyos. Pero hindi po ninyo alam, may mga oras na nag-o-overtime kami. 1 month before, pinag-aaralan na po namin ito. Dahil inaamin po namin na hindi namin kaya sa aming sariling kalakasan, sa aming sariling kaalaman, sa aming sariling karunungan, dahil wala naman po kami nito. Ang meron pong karunungan dito ay ang Diyos. At tayo po ay Kanyang binibigyan upang magawa po natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Naniniwala po ako na sa Diyos ay walang imposible. Gaano man po yan, no? Kahaba, kaiksi, alam ko po na ang Panginoon ang siyang gumagabay at tumutulong sa ating lahat. Sabi po niya, ako ang mabuting pastol. Sino po ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin? Hindi po ba ang ating Diyos? Ang ating pinakamabuti, pinakadakila, pinakamakapangyarihang pastol, na higit sa lahat ng pastol na nakilala natin dito sa lupa? Ang ating Diyos, wala na pong iba. Siya lamang ang mabuting pastol na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Subukan mo, kapatid, na balikan ang awit 23. Pag-uwi mo sa bahay, sisiguraduhin ko na mararamdaman mo ang pagkilos ng ating mabuting pastol, ang ating Diyos. Tingnan lamang po natin at basahin muli ang awit 23. Ako po'y naniniwala na mararamdaman ninyo, mararanasan ninyo ang pinakamabuting bagay na galing sa Diyos. Ito po yung ibinibigay niyang pagkalinga, pag-iingat, proteksyon, masaganang biyaya, pag-aaruga at lahat-lahat na po ay galing sa Diyos. Wala po tayo sa kalagayan nating ito
kung hindi tayo binigyan ng masaganang biyaya ng ating Diyos. Alam po ninyo dati, ang pagkaalam po natin, pag sinabing masaganang biyaya, maraming pagkain sa harap ng lamesa. Ano po? Yes, tama. Kasama po yan. Ano po? Biyaya. Ano po? Na ikaw ay nakakapunta o nakakapag-travel sa iba't ibang bansa. Anyway, walang masama. Ano po? Walang masama kung marami kang sasakyan. Mga luxury cars, maraming bahay. Sa magagarang subdivision, kapatid, wala pong masama na tayo po ay magkaroon nito. Subalit, ang tunay na masaganang biyaya ay iyong nananahan sa iyo, ang iyong pastol, ang ating Diyos, dahil sa Kanya nagmumula ang tunay at masaganang biyaya na ating natatamo. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon, yung pong para sa Kanya. Amen. Salamat po. Okay. Ang sabi po, ano po? Okay, matatapos na po tayo. Sa atin pong pagtatapos, sabi po, iniaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang dakilang pastol na namatay, subalit muling nabuhay. Tandaan po natin mga kapatid, po, namatay si Kristo dahil sa atin. Nabuhay siya dahil sa atin. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa atin, hindi po ito para sa kanya. Po, ang tagumpay ni Kristo sa krus ay tagumpay din nating lahat. At ang pastol na ito ay nasa atin, kasama natin magpakailanman. Si Kristo po, ang ating dakilang pastol, ay nariyan sa ating mga puso. Siya po ang nananahan sa ating mga buhay, simula nang siya ay ating tanggapin sa ating mga buhay bilang Diyos ng ating mga buhay. Siya po ay nanahan na sa ating mga puso. Dakila po at higit sa lahat ang ating mabuting pastol, at iyan po ay ang ating Panginoon. Wala na pong iba. Amen. Tagumpay! Amen. Okay, so pwede po tayong mag-pray. Music, please. Thank you, Lord. Pastor, okay lang po ba kung awitin po natin minsan pa yung pwede po nating ibalik? Awitin po natin ulit. Parang nararamdaman ko po, gusto ko pong bigyan ng pinakamataas na papuri ang ating Diyos sa pamamagitan po ng awit. Muli kapatid, sabayan po ninyo ako. Yung ang Panginoon ang aking pastol. Ready, music? Sabayan po ninyo ako, mga kapatid. Okay? Sabi po, yung Tagalog, yung Tagalog. Pero hindi naman po na-practice kaya okay lang. Sige po. Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod ya't pamalo sa aking umaaliw, lungkot may kanyang papawi.
ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw. Sa lahat ng araw, pupurihin ko siya. Pupurihin ko siya. Magpakailan pa man. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong napagbulayan. Tunay nga, O Diyos, nadama namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Kagaya ni David, Panginoon, sasabi rin po namin, the Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aming pastol. Dahil nakita po namin ang iyong biyaya ay sapat-sapat para sa aming lahat. Salamat sa iyong pagkalinga, sa iyong pag-ibig na hindi magmamaliw, Panginoon. Salamat po, dakila naming pastol, dakila naming Diyos. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila, sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen and amen. Thank you po, Pastora Rose. So sa oras na ito, nasa dako po tayo ng banal na komunyon. Ang inaalala po natin na tunay nga, may isang dakilang pastol na nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. At ngayon po, ang inaalala natin ay ang tagumpay, ang tinapos na gawa ng pastol natin sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon ay tayo po ang nakikinabang. Kaya para lubusan po natin itong maalala, mapasalamatan natin siya, mapapurihan natin siya, alahanin po natin siya ngayong oras na ito. Tayo po'y manatili sa diwa ng panalangin habang pong inaalala po natin ang ating Panginoon. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan, sa katapatan po ninyo sa buhay namin. Ikaw nga, Panginoon, ang dakilang pastol namin na nag-alay ng inyong buhay sa bawat sa amin. Kaya salamat o Diyos. Habang pong ipinamimigay po yan, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipinagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, kainin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay.
Thank you, Lord. Sa gayon din paraan, ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan. Nasabi, ang kopang ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo'y kakain nito, sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa kopa, ipinapayag ninyo ng kamatayan ni Jesus hanggang sa muling parito niya. Mga kapatid ko sa Panginoon, gawin natin tong bilang alaala sa kabutihan, sa walang hanggan, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Nang dahil sa Kanya, ang ating mga kasalanan ay nahugasan. Sabay-sabay natin inumin bilang alaala at bilang pasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sabay-sabay natin inumin. Punay Panginoon, amen po ba? Rapan natin muli ang Panginoon, napatakilan niya. Amen. Okay, praise God. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Ako'y patuloy na nasya, na-encourage, na-empower habang kayo po ay nakikita ko. Ako sana may masayang-masaya kayo. Amen? At alam ko kasiyahan nyo, hindi dahil wala kayong problema, dahil wala kayong pangailangan, kundi dahil sa ating pastor na sa ating mga buhay. So, tingnan po natin, nabasa po ni Atsali yung Ezekiel 34, verse 11 hanggang 12. Alam nyo, ang verse ito, ang dahilan niyan, kung bakit na gano'n nangyari, na ang mga Israelita ay nagka-scattered, nagka-watak-watak. Kasi po, ang mga pastor na itilagan Diyos, ang mga hari, ang mga leader ng Israel, ay hindi po sila naging tapat sa alang tungkulin. Inabusin nila ang mga Israelita. Inabusin nila. Pinagsamatalaan, sila po'y pinahirapan. No? Ganun din, parang ganun na nangyari sa ating paligid, sa ating gobyerno. O kasi po'y mga self-interest. Subalit pa kapatid, pagkaasa tayo sa tao, talagang ikaw mabibigo. Mabibigo ka sa ating gobyerno. Talagang nandun yung galit, nandun yung pot, o kung saan meron kang kinakapihan. Alam nyo, wala tayong dapat kapihan. Lahat ay mahal ng Diyos. Ang kailangan natin gawin ay yung kung makilala natin lubos sa ang pastor, para sa ganun po, may panalangin natin ang mga leader natin. Para siguro, maranasan nila ang Diyos sa buhay nila. Talagang wala tayong pag-asa. Pag kayo nagbigay ng panahon, nagtumutok sa kung anong katotohanan, iba-ibang opinion, iba-ibang mga idea ng bawat isa. At ganoon din sa mga politiko, mga leader na. Kaya, kailangan kanya sa magitan ng bababang paggawa sa pagitan ng ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating barangay, sa ating kapitbahay. Kaya po, ayun lamang ang kanyang concern, pagmamahal sa Israel, na hinahanap niya. Hinahanap niya mga katupa. Dahil nagkawatak-watak, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kahirapan, di sila napangalaga, kaya hinahanap niya ang Panginoon ng kanyang bansa, ang kanyang mga anak.
Yan po sinasabi ng Bible, anak ang Israel. Kaya, ano nyo, ang Panginoon ay dumating sa punto na, sabi niya, magtatala ko balang araw ng isang tagababantay ng Israel na manggagaling sa lahi ng David. At yan ang ating Panginoon. Dahil ang Ezekiel po ay book of prophet. Prophecy po yan, book of prophet. Ang Bible ay di po nasulat para sa atin. Ay di nasulat sa atin, kundi para sa atin. So ang Bible po ay nasulat sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sa mga Hentil. Amen? Hindi po nasulat sa atin, pero para sa atin. May mensahe ng Diyos. Kaya, alam mo yun, tayo sa panahon natin, ang Panginoon naganap sa atin. Hinanap tayo ng Diyos. Sabi ng Bible sa John, kaaway tayo ng Diyos. Kasi tayo tumulikod sa Kanya. Pero, hinanap tayo ng Diyos. Hinanap tayo. Hindi tayo umunap sa Kanya. Naganap sa Kanya. Kundi siya ang naganap sa Kanya. Sabi nga, sa Romans 8:11, walang nakakaunawa sa Diyos. At walang naghahanap. Nagsisikap, naghanap sa Kanya. Walang nagsisikap, makilala siya. Sabi ng version, maghanap sa Kanya. Walang taong gusto maghanap siya. Verse 12, sabi niya, sila yung lahat ay tumalikod. Lahat ay gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng masama. No? Lahat. Mayaman, di mayaman. Edukado, hindi edukado. Mabait, hindi mabait. Lahat sila ay gumagawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Lahat. Ni isa walang hindi makasalanan, kundi lahat ay makasalanan. Pero, ang Diyos ay hinanap tayo. Ang Diyos ay binigay niya ang buhay sa lahat ng tao. Kaya ganun po, kadakilang pastor ng Panginoon. Kaya nga kapatid, ngayon pa kaya, na tayo kayo nasa kawan niya, kung noon, umiiwalay tayo sa Kanya, maaway tayo sa Kanya, at tayo tumatakbo sa Kanya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya, ngayon pa kayo nasa kawan ka ng Diyos, kung noon hindi ka pinabayaan, kahit kayo rebelde, kahit ako'y makasalanan, kahit ako'y hindi naghanap sa Diyos, hindi umunawa sa Diyos, pero hindi ako pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya ganun pa kaya, na ngayon ay nasa kawan niya, ngayon ay nakanya ko, lalong hindi niya ako, at kayo, at tayo lahat, hindi po bayan ng Diyos. Parang natin pa lang. Hallelujah. Kaya kapatid, may kasiguraduhan tayo, may katiyakan tayo sa ating pastor, sa ating bubuhay. Hindi dahil sa ating ubuting ko, hindi sa ating kasipagan, di ka at kisino ko man, kundi dahil ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wagis, ang lahat ay minahal ng Diyos. Ang lahat ay naanap ng Diyos. Kaya kapatid, nasa taon lang, kung papasya, natatanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kapatid, nandun ang kasiguraduhan mo sa buhay mo. Kaya kapatid, alam mo, ang pastor, no? Ang pastor, si Jesus, nasabi nga ni Ate Sling, Pastor Ring, ako sabi, pastor di pinabayan niya kanyang mga tupa. Ang mga awit natin napaganda. Hindi tayo kailanman mga kailangan. Nakailangan mo po tayo? Nakailangan po kayo? Yeah! Pero sabi lang, kawit, sabi natin, hindi ka na kailanman mga kailangan. Ba't kailangan ka? Hello, nakailangan po kayo? Amen? Oh yeah, usaya, tapat kayo. Oh. Ako, nakailangan po. Oh. Bakit? Ang mga alaga pa ng pastor, hindi na kailangan? Nakailangan rin. Alam niyo, yung mga aso namin, sagana sa pagkain. May nakaimbak ng pagkain. Ang mga pastor ay nag-iimbak ng pagkain. Sagana sila. Pero nangailangan sila. Kasi ang kanyang katiyakan, ang kanyang kasiguraduhan, ang kanyang minamahal, hindi yung pagkain, kundi ang kanyang pastor, ang nangalaga sa kanya.
Kaya ang bata, ay kampat siya, kahit mawalan siya ng baon, alam niya, meron siyang magulang. Di siya nag-worry. Ay, naku, wala lang ang baon bukas, sinubos ko. Di, pero kinain ko yung pagkain ko ngayon, wala na akong pagkain bukas. Hindi po, kasi ang minamahal niya ay ang kanyang ina, ang kanyang pastor, hindi yung pagkain, hindi yung kanyang lugar, hindi ko yung lupa, kundi ang minamahal niya, ang kanyang pastor, kanyang magulang. Kaya kapatid, hindi ka na makakailangan pa kasi may pastor ka. Alpa ka ba natin pa may pastor ka. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:7, huwag kang mamuhay sa nakikita. Kasi pag namuhay ka sa nakikita, kahit marami kang pera, kahit malusog ka, may takot ka pa rin, may pangailangan ka pa rin. Pero kapag ikaw ay namuhay sa pananampalataya, sabi ng 2 Corinthians 5:7, hindi ka kailanman matatakot, hindi ka kailanman malam. Kasi doon ka namumuhay. Lagi lang dyan siya. There's only a supply. There's only a supplier in your life. There's only healing in your life. Kaya kapatid, matuto tayo mamuhay sa pananampalataya. Mamuhay tayo kung sino tayo. Mamuhay tayo sa ating pastor. Kasama natin siya. Huwag tayong mamuhay kung ano ang kinakain natin, kung ano ang lugar natin. Kaya nakita ko kagabi, sabi nag-usap din sa Lord, nag-usap ba yun? Alam nyo, nung nasa Abraham, nasa promised land, nagkaroon na ako. Sabi ng Panginoon, bibigyan kitang lupa. Bibigyan kitang lupa sa gana. Pero alam nyo, nung nasa lupa pangako na si Abraham, nagkaroon ng gutom. Nung nasa lupang pangako na si Jacob, nagkaroon ng gutom. Nasaan yung sinabi ng Panginoon na sagana, na lupa, pangako. Walis ka dyan, Abraham. Punta ka doon sa lupa pangako aking bibigay. Pero nagkaroon ng tagutom. Punta siya ng Egypt. Jacob ayaw niyang punta ng Egypt. Pero sabi mo, punta ka ng Egypt. Kasi nagkaroon ng tagutom sa Israel na lupa pangako ng Diyos. Kasi po, alam niyo, ito ang mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos sa akin, kasi hindi lupa ang kanyang pangako, kundi ang kanyang pangako ay ang kanyang anak na si Jesus. Kailanman hindi na siya magkukulang. Kapag si Jesus, ang siyang sinampatay ng Israel na darating, kailanman hindi sila magkukulang. Sa lupa, kahit ito yung lupa pangako, ay meron po pangailangan, meron po kakulangan. Pero, kapag ikaw ay nasa Diyos, at sa Kanya ka, nakadepende sa iyong pastor, kailanman di ka mangailan, kailanman di ka matatakot, kailanman di ka mangamba, kailanman di ka mag-ala, kailanman ay hindi ka kailanman mabigyan ng pangamba sa iyong puso, kundi ikaw lagi puno ng kagalakan, kapayapaan, katagumpayan sa buhay mo, dahil ikaw ay may dakilang pastor, at yan sa Jesus. Amen! Salamat sa Diyos. Purihin pa yun, palatero ng buhayo. Lord, salamat po. Let's all stand. Let's give Him praise and glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po, Diyos. Ikaw, Panginoon, nagmamahal sa bansa. Kayo, Panginoon, ang isang aming dakilang pastor. Ikaw ang aming dakilang pagpala. Ikaw ang aming dakilang tagumpay. Ikaw ang aming dakilang kapayapaan. Kagalakan sa aming buhay. Panginoon, salamat po, Panginoon, Diyos. Panginoon, wala kaming hanap pa. Kundi, tunay, Panginoon, sapat ka. Sapat ka. At higit pa sapat. Kaya Lord, huwag kaming mamuhay sa namin nakikita, sa amin tinataglik. Dahil di yan, magbibigay ng kasapatan at hindi kailangan, Panginoon, magbibigay ng kapayapaan sa amin. Ikaw, Panginoon, tunay, Panginoon, you will supply all our needs. All. Peace, joy, healing, solution, lahat ang kailangan namin sa buhay. Hindi lang pera, Panginoon. You are our Savior. You are our Pastor in our life. Great Shepherd, Lord God. We thank you. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. And let's all say, 1, 2, 3. Tagumpay!